Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan. So sa ngayon, andito po tayo sa farm natin dito sa Bayambang, Pangasinan. At ang nakikita nyo ngayon ay yung mga RTL natin, yung mga layers natin na July 20 na batch. Ayan. At natutuwa akong ipaalam sa inyo na sila ay nasa 94% na sa kanilang production. Yan, ang kanilang itlog ay nasa 6 box at saka 3 tray na. Ayan. So ito po ay 2,400 heads. At sila ay nangingitlog ng 6 na box at 3 tray. Ayan. So yung 6 na box, i-multiply nyo po yun sa tag 12 na tray. At ang isang tray ay merong 30 pieces na itlog. Ayan. So ayan po, ayan yung kanilang mga itlog. Ayan. So iikot po tayo doon ng dahan-dahan. Hindi muna ako magsasalita para hindi sila magulat kasi hindi nila ako kilala. Ayan. Ayan, makikita po ninyo ang gaganda ng palong nila, pulang-pula. So yan yung sign na yung manok ay kondisyon. Wala silang sipon, wala silang malaria. Ayan. So napakaganda po nila. Kapag ganyan po kagaganda yung manok ay sigurado na sila ay mangingitlog ng maayos. So habang ginagawa natin tong vlog na to, ang oras ay alas 10 eksakto ng umaga, October 16, 2024. Yan, so ilang weeks na ba tong manok nating ito? 29 na ba? 29 weeks or 30 weeks? Paki-check na lang po. Start kayo ng pagbibilang sa July 20, 16 weeks nila noon. Ayan. So hindi tayo pwedeng mag-ingay masyado kasi kasalukuyan silang nangingitlog sa mga oras na to. So kung nakikita niyo, parang ito, 3 pa lang yung itlog nila, 4 sila. Yun naman naka-4 na. So ibig sabihin nangitlog na silang 4. Yun naman dadalawa pa lang. Ayan. So may mga atras tayo kasi ayoko silang mabulabog. Ayan, so ganyan po. So i-check natin yung kanilang tubig. Ayan, meron pa naman. Ayan. May karga po yan. Ayan. Tapos pupunta naman tayo sa kabilang daanan. Ayan. May itlog pala rito. Ito yung itlog kahapon. Ayan. So pupunta tayo dito. Ayan. So parang ito, isa pa lang yung nangitlog, pero nagugulat sila sa akin eh. Ayan. Ayan. So kapag ganitong edad ng manok at ganito na karami yung production, wala na tayong gaanong worry, lalo na sa financial, sa pangangapital, kasi kumbaga graduate na sila sa gastusin, graduate na tayo sa paggastos sa kanila. Kumbaga sa mga anak natin, napatapos na natin sila, nasuportahan na natin sila, at ngayon sila ay may trabaho na. Ayan, so kahit papano nag-uumpisa na silang kumita, Ayan, so kumbaga ihahalin tulad natin doon. Dahil ito, once na dumating sa atin yung RTL, di ba pakakainin natin sila hanggang sa sila ay mag-umpisang mangitlog,
hanggang sa paparami ng paparami yung kanilang itlog, hanggang sa nababayaran na nila yung kanilang kinakain na feeds daily, hanggang sa nababayaran na nila at kumikita na tayo. So kapag kumikita na, wala na tayong sakit sa bulsa, wala nang sakit ng ulo. So ang gagawin na lang natin ay mag-ipon para bumalik yung ating kapital. Ayan. At sa building na to, bagamat hindi po siya puno, dahil ito po yung 20,000 na batch ng RTL natin, hindi natin siya pinuno dahil ibinenta natin Ayan, so 2.4 lang yung nailagay natin dito. So ang mangyayari dito ay nung niload natin to, meron na tayong battery cages, meron na tayong housing na existing. So tayo naman nagbebenta tayo ng RTL. Ayan, so feeds na lang yung kumbaga RTL at saka feeds na lang nakakainin nila hanggang sa mangitlog sila ng marami, peak yung ating ipupuhunan. Ayan. So napakaganda na po sa mga second cycle, third cycle, fourth, fifth. Ayan. So ganyan na lang po yung routine natin. Ayan. Mamumulot-mulot na lang ng itlog, ibebenta. Ito naman sa panahon ngayon, sa panahon naman ngayon, masyadong shortage yung itlog, kaya pagkatapos i-classify ito, i-harvest and then i-classify, mamaya kukunin na kaagad, di-deliver na sa pwesto. Doon sa pwesto may mga bibili na doon. Yan. So mabilis maubos yung itlog ngayon. Napakaganda ng ganitong negosyo, lalo na kapag yung tayo ay nakapag-establish na. Ayan. So ganyan lang po. Sa umpisa talaga mamumuhunan muna tayo. Pero sa mga susunod na ay malit na rin yung ating ikakapital dahil may housing na tayo, may cages na tayo. Ganyan. Ayan. So yung building natin dito, building 2 walang karga, building 3 meron, building 4 meron, yung building 5 growing house yun. Ayan, so kahit pa paano naman okay na rin tong ganito. Meron tayong nangingitlog na sabihin na natin mga 12 to 15,000. Okay na po, napakaganda na. Ayan. Ako hindi ko na panghihinayangan na yung ibang cages natin ay walang laman. Dahil yung building 2 natin walang karga totally. Itong building 1 hindi siya puno. Building 3 ganun din, may konting kulang, at yung building 4. Ayan. Dahil rin, syempre mahirap din kasi yung sobrang dami ng production, tapos mahirapan din tayong magbenta. So number 1 talaga, establish natin yung market. Ayan. Syempre disclaimer, syempre iba naman yung sitwasyon ngayon na kulang yung supply, kaya mataas yung presyo at mabilis maubos yung itlog. Pero what if, di ba? What if nag-normalize na, di ba? Or umikot yung sitwasyon. So, andun pa rin tayo, makikiramdam tayo. Lalo na kapag ganitong capacity, 30,000 po kasi yung capacity natin sa layers. So, medyo malaki-laki na rin po yun. So, number 1 na sinasabi ko, pagpapasok kayo sa ganitong negosyo, ay i-establish nating mabuti yung ating market. It's either magpuput up tayo ng sarili nating pwesto, or magbabagsak tayo ng itlog sa mga nagtitinda sa palengke. Yan, so babalansin nyo po yan. Anyway, may mga video na tayong nauna, panoorin nyo lang po para mas madagdagan po yung knowledge ninyo.
sa ganitong negosyo. Ayan. Doon sa mga nagbabalak na bumili sa atin ng RTL, abangan nyo po yung pagdating ng sisiw natin sa October 30 at yan po ay i-release sa February 19. 16 weeks po sila nun. Ayan. Tatanggap naman tayo ng mga booking, mga partial payment pagdating po ng November. Kinaumagahan ng pagdating ng sisiw, November 1, yan, pwede na tayong tumanggap ng mga partial payment, mga bookings sa RTL natin na batch February 19, 2025. Ayan. So, manood lang po kayo ng video. Papakita ko po sa inyo yung mga itlog nila na hindi pa na-harvest. Ayan, so hanggang sa muli, kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Ito po si Mang Mags, ang inyong kamanukan at ang inyong kaibigan. Mabuhay po tayong lahat at God bless.